Praise the Lord. Tuloy po tayo sa tema po nating You shall have no other God. You shall have no other gods. Noong last Sunday, Pastor Abe shared mula po sa Exodus chapter 32. Saan nga po ay ang mga Israelita ay gumawa ng gintong guya upang sambahin. And here in our text, ang binasa po sa Exodus chapter 20, verse 1 to 3. So ito po ang unang naganap bago po naganap ang Exodus chapter 32. At here sa Exodus chapter 20, verse 1 to 3. Ito po ay pinahayag ng Panginoon pagkalipas ng 3 buwan. Makinig kayo dito, makinig. Tumipas ng 3 buwan mula po nang sila po ay umalis o inalis ng Panginoon from Egypt. Imagine, just after 3 months. Exodus chapter 19 verse 1, ito po mababasa natin. Exodus chapter 19 verse 1, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong unang araw ng 3 buwan na umalis sila sa Ehipto. After all ng mga ginawa ng Panginoon sa Egypt pa lang, and here, after 3 months mula sa umalis po sa Egypt, ibinigay ang utos na ito ng Panginoon sa mga Israelita. At marahil maisip natin, Pastor, change me, ibahin mo ako. Hindi ko yan magagawa. At never ko yan maisip na gawin because I believe na hindi ginagawa ng isang tunay na Kristiyano ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Just like yung narinig natin yung last Sunday from Exodus chapter 32. Yes, hindi dapat ito ginagawa ng tunay na Kristiyano. But let's look at unang sulat ni Juan, huling talata, sa chapter 5 verse 21. Ito mababasa natin. Pakiflash po yung ating slides. So 1 John chapter 5. Tignan niyo po kung paano po nagtapos po si Juan sa kanyang unang sulat. Last verse. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. And then very clear, ang sinulatan po ni Juan ay mga mananampalataya, calling them my children. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. And so, it tells us na kahit ang Kristiyano ay maaaring sumamba sa Diyos-Diyosan. And so, sa patnubay ng Santong Espiritu, sabi ni John, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ko na ako maalala kung anong taon, pero naaalala ko pa yung tema, The Jewel in the Palace. At marahil ang naaalala ninyo ay si John Byung. Pero I talk about yung sa temang Jewel in the Palace, I talk about ano nga ba talaga ang Diyos. I'm referring sa jewel as God, as metaphor, and the palace is the church. Pero ano nga ba talaga ang sinasamba sa church? Sa gusali, saan nagtitipon ng mga anak. At if we will not be careful, yes, maaaring ang ating jewel in the palace o ang sinasamba natin sa simbahan, if not the building itself. Ito na po kasi ang ganda ng building. Air condition. Huli tayong mag-iingat, maaaring ang jewel in the palace natin ay ang program. Ay, gusto ko doon, very short ang program. 1.5 hour, uwian na. Ang preacher, 15 minutes lang nag-preach. Doon ako.
O ang mga gamit sa simbahan, wow, ang ganda ng ilang upuan, may foam. Upuan mo ba may foam? No? Wow, doon ako sa church na yun kasi ang laki ng kanilang car park. No? Hindi katulad dito na pwedeng pang mabangga yung sasakyan mo. Program, gamit, and etc. At yes, minsan we can hear people saying, no, doon ako sa church ako ngayon. Bakit? Kasi ang song leader si ganito. Pag si ganito song leader, si Alex Gonzaga lang, hindi na. Next Sunday ata si Celine Dion, so next Sunday na lang ako mag-church. Sino ang magpipreach? Ay, yung senior pastor, sige, attend ako. Pero pag junior lang, mag-Sunday na lang ulit. Di ba, pinipili ang dahilan, kaya dito sa simbahan ko nag-church, kasi wow, ang dami nilang schedules. Mula umaga hanggang hapon, meron, hanggang gabi, meron. Hindi naman po masama na magkaroon po ng mga schedules, no? Pero, we have to be careful na gawin nating dahilan. Naalala ko po, ang lolo ko po ang nagturo sa akin po na magsimba. Ang sabi nga niya sa akin, dapat inuuna ang Diyos. Kaya ang attend po namin ay first mass. When I was in Samar, 4 a.m. ang first mass. As far as I can remember, I always attend mass, first mass, 4 a.m. Kasama ko po yung lolo ko na naglalakad. Kasi sabi niya, dapat unahin ang Diyos. Again, hindi masama po yung maraming schedules, but you have to be careful. Baka hanggang nating dahilan, mamayang hapon na lang ako kasi may laro ang Gilas, manonood muna ako. Mamayang hapon na ako kasi magkukumpuni muna ako ng bubong. No? Mamaya ka na lang, Lord, ha? Sa hapon ka na lang. Anyway, Diyos ng umaga, ay Diyos din naman ng hapon, ang gabi. No? Mag-extra muna ako, maghahanap buhay muna ako. No? So, I will go to that church kasi that church provides me maraming oras na maaari kong pagpilian. Again, hindi naman po masama yung mga bagay-bagay na yun. No? Pero kung itong nagiging dahilan natin na isantabi ang Diyos, isandali ang Diyos, o hindi natin i-priority ang Panginoon, then that could be our idols. Atin muna ako ng birthday ng tropa. Anyway, may simba naman sa gabi. Mag-overnight swimming ako. Kahit linggo kinabukasan. Anyway, sa hapon naman ako magsisimba and everything. At yes, ang bottom line, if you will not be careful, ang pinaka-sinisimbahan na ako, sinasambahan ng tao, if you will not be careful, ay actually ang kanyang sarili. I will go to that church because convenient sa akin, I feel good, no? It meets my wants and needs. So yan, nandyan ako. So what is your jewel in the palace? Now, in our text, ayan yung hatiin ko po sa 30 puntos. Ang nag-utos, ang utos, at ang inutusan. Kung gusto niyo man ninyo English, the commander, the command, and the command receiver. The commander, the command, the command receiver. Ang nag-utos. Well, hindi natin, hindi tayo maaaring magkamali. Very clear, ang nag-utos ay si Yahweh, ang Diyos. Verses 1 to 3, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So, ang nag-utos ay ang Diyos, si Yahweh, the great I am. I am who I am. Remember, sa Exodus chapter 3, nung tinanong ni Moses, Lord, pag tinanong ako, anong pangalan mo? Anong sasabihin ko sa kanila? I am who I am. Yahweh. Ibig sabihin, ako ay Diyos at nananatiling Diyos, no? Hindi dahil sa anuman o sinuman, kundi dahil sa akin. I am who I am. Ang Diyos ang nag-utos nito, at yes, hindi lamang niya binigay ang utos na ito, kundi nagpakahayag muna siya. Nagpakilala muna siya sa pamamagitan ng salita at ng kanyang mga
gawa. Before, binigay niya ang utos na ito. As we read kanina sa Exodus chapter 19, 3 months later, no, pagkatapos ng 3 buwan, pagkalipas ng 3 buwan, sa kanya binigay ang utos na ito. Nagpapakita na ang Diyos po ay nagpakilala muna bago niya ibinigay ang utos na ito. No, hindi niya tinawag ang mga Israelita, kayo, ako lang ang inyong magiging Diyos, huwag kayo sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. No? Nagpakahayag muna siya, nagpakilala muna siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita through Moses at sa pamamagitan ng kanyang mga ginawa. As we know, kung anong mga ginawa po niya nung nasa Egypt pa lamang ang mga Israelita. At yes, maaari niya ibigay agad ang utos na ito, pero hindi niya kanyang ginawa, kundi nagpakilala muna siya. May mga nagsasabi na ang Diyos ng Bible ay hindi talaga all-powerful or omnipotent. Dahil daw kung omnipotent ang Diyos ng Biblia, bakit? No, it took 10 plagues, bago 10 salot muna, bago niya nilabas ang mga Israelita from Egypt. So sabi, siguro nag-isip pa siya, no? It took many attempts bago niya nailabas ang mga Israelita sa Egypt, and so hindi talaga siya all-powerful. At kung all-powerful siya, ganoon lang yan, labas na. Yes, kayang-kaya ni Lord po yun sa isang iglap, sa isang kisap mata, ay ilabas ang Israelita sa Egypt at dalhin sa lupang pangako. Pero why it took times for him, no, para ilabas ang mga Israelita? Let's look at Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 4, let me read simula po verse 34. Deuteronomio, kabanatang 4, 34 hanggang 40. Sino bang Diyos ang nagtangkang maglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng tagisan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa sa Ehipto ni Yahweh na inyong Diyos? So talaga intentionally i-challenge yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan doon. Verse 35, ang mga pangyayari ito ay pinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. So listen, no? Hindi niya ginawa ang mga bagay na yun na it took him 10 plagues, no? For people to know na mas makapangyarihan ako, mas dakila ako kaysa sa mga Diyos-Diyosan dyan sa Egypt, sa Kanaan, kaysa sa mga Diyos-Diyosan na nalalaman niyo sinasamba ng mga tao. No, hindi po yun ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya is what? No? Ipakilala na ako lang ang Diyos. I am not one of the gods, kundi ako lang ang tunay na Diyos. Again, let me just read it again, verse 35. Ang mga pangyayari ito ay pinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan. At dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinuksan niya ang mga bansang mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo upang makapanirahan kayo sa lupa ay ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, tandaan ninyo at huwag kakalimutan na sa langit at sa lupa ay walang ibang Diyos liban kay Yahweh. Again, no? Hindi siya nakipag-showdown doon para ipakita sa mga tao na mas makapangyarihan ako kaysa sa mga Diyos na yan. Hindi para sabihin sa mga tao, walang ibang Diyos maliban sa akin. Verse 40, kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin. Sinasabi ko sa inyo ngayon. Again, bago binigay ang utos, nagpakilala ang Diyos. Sa ganoon, magpapalain kayo at ang lahing susunod sa inyo ay magtatagal. Ang lahing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupa yung binigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So again, bakit hindi agaran ginawa ng Diyos sa isang iglap, alising palayain ang mga Israelita out of Egypt? Ang ginawa niya lahat ito again for the intention na makilala siya at makita siya
sa layunin na malaman ng tao walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Sa panahon po ni na Abraham, ang dami po, if not almost, ay they believe in many gods. Again, maraming Diyos-Diyosan at hindi po ginawa ito ng Panginoon para sabihin, okay, baka gusto nyo i-consider ako. After all na pinakita ko sa inyo, baka gusto nyo i-consider ako ng Diyos. Among other gods. Hindi po. Kundi, ginawa po ito to show you, walang ibang Diyos maliban sa akin. And so He gave this command. Sa chapter 8 ng Deuteronomy, chapter 8, verse 2 to 3, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinaglubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi ninyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay ng bubuhay, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Yahweh. So here, hindi lamang ang intensyon ni Lord ay ipakita na siya lang ang talagang Diyos at wala nang iba, kundi para turuan ng tao na sumunod sa Kanya. Na hindi lang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita niya. At opo, kung hindi tayo binigyan ng salita ng Diyos, all our tendency is just to live by bread. Pagkain, damit, mga alalahanin sa mundo ito. Kung hindi siya nagbigay ng utos, nobody of us will say, Lord, mag-utos ka naman para naman may gawin kami. No, we will not. Siyang kalooban ng Lord sa buhay natin bilang mga pinili niya, maging Kanya ay hindi lamang magtamasa ng tinapay na kaginawaan sa buhay, ng katugunan sa araw-araw ng pangangailangan natin, kundi ang mabuhay tayo sa araw-araw sa salita niya. May hear you, amen? So, nag-utos ay ang Diyos na napakahalaga o sabihin natin prerequisite na kilala natin muna ang nag-utos. Hindi niya binigay agad ang utos, nagpakilala siya, nagpakahayag siya kung sino siya. Here's the problem sa ating pong mga Kristiyano ngayon. Hindi natin kilala ang Diyos. We just believe, there is God. Obviously, may mga lilikha. Sabi naman ng Romans, nagpakahayag ang Diyos na sa kanyang katangian hindi nakikita sa pamamagitan ng kanyang sanlilikha. But yes, the problem with the church today ay hindi natin siya nakikilala. At tayong sumunod malaman ng kanyang mga utos, pero hindi natin talaga siya nakikilala. And so, how we treat His command, hindi natin masyadong siniseryoso. Hindi nga ba't nagre-reflect ang pagkilala natin sa isang tao sa kung paano natin tinatrato yung taong yun? Amen? So, kung halimbawa si Kuya Joby, let's say, siya ay may-ari ng SM, pero ang alam ko lang talaga, siya ay nagtatrabaho lang dyan sa isang tabi, maaaring how I will treat him is, upo ka dyan. Pero pag may-ari pala ng SM, dali yung magandang upuan. Tutukan niya yan ng electric pack and everything. Mag-iiba yung treat ko sa Kanya dahil sa pagkakilala ko sa Kanya. So, minsan madalas na problem kung paano natin tinatrato ang utos ng Diyos reflects gaano ba natin siya kakilala. Kaya may mga nagsasabi, lahat naman yan sa Diyos, hindi mo kilala ang Diyos if you're telling us na lahat yan sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang lahat ng itututal as walang ibang Diyos maliban sa akin. I am not one of the many gods. I am the only God. Hindi ba kung kilala natin ang isang tao na siya ay boss ng isang kumpanya, we will treat him as boss. Kung kilala natin na siya ay mayor, we will treat him as mayor. Kung alam natin na mayroong mga talagang senior na pero bata pa ang looks, dahil pinasihan lang natin sa looks, dadaan na lang natin. Pero pag malaman natin na senior pala yan, we will show respect. Papakita natin kung paano mo trato ng senior.
So kung paano natin nakikilala ang isang tao, nagre-reflect how we treat him or her. And again, palagay ko, this is the missing sa mga churches o pananambahan today. In our time, we don't focus sa nag-utos. Sino ba ang nagbigay ng utos? Sa pananambahan, what we focus is sa mga program. So what can please the people? Uy, gandahan natin, ayusin natin ang simbahan, ayusin natin ang ventilation. Those things ay hindi masama. Pero we should start with, sino ba ang sasambahin natin? We should start with God. Dahil if we start with God, all things will just follow. Can you say amen? Kung ang tinatrato natin dito ay Diyos, everything we will do will reflect kung gaano natin kakilala ang Diyos. Pero if we will start with us, with ourselves, with people, ayusin natin yung program, ayusin natin yung building, ano ba ang gusto ng mga tao ngayon, ano ba ang kiliti ng mga tao ngayon, kiliti natin sa music, kiliti natin sa kwelang preaching, kiliti natin sa PowerPoint, etc. Again, those things ay hindi masama. Pero if you're going here with the intention na kilitiin ang ating mga sarili-sarili and not to focus on who God is, then, ang ating sinasamba, ang jewel in the palace, pakisabi sa iyo, baka ikaw, o baka ako. If we don't focus sa Lord, sa ating pagsamba, kundi sa sarili, sa mga tao around us, we cannot give the worship that is due to God. Hindi tayo makakapanamba ng may pagpapakumbaba, pagkamangha, with awe, o pagkamangha sa Diyos, kasi hindi tayo nakatingin, nakapokus sa Diyos. Nakapokus tayo sa ating mga sarili-sarili. Ang nag-utos ay ang Diyos. Kapag kilala natin ang nag-utos, again, it will take effect and reflect sa ating pagtanggap ng utos at pagsunod. Sabi ni Pastor R.C. Sproul, next slide, God is never pleased with ignorant worship. Worship must be grounded in the knowledge of God. Ayaw ni Lord ng pambobola. Kaya nga nagpakilala muna siya. Nagpakahayag muna siya. Nag-demonstrate muna siya ng kanyang kakayahan, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kalooban. Ayaw niya sasabihin mo, Lord, ang galing mo, na without Him showing kung gaano siya kagaling. Ayaw niya sasabihin mo sa kanya, Lord, ikaw lang talaga ang Diyos. No? How did you know na ako lang ang iisang Diyos? Coming from you, humugot ka lang sa sarili mong karunungan, kaalaman, damdamin. No. I will show you na ako lang talaga ang Diyos. Then here's my command. You shall have no other God before me. Ang nag-uutos ang Diyos. Ang tanong sa atin, gaano natin kakilala ang Diyos. And yes, it will not stop with 3-4 na taon ng pagsisimba. Ang Diyos ay napakalaki. Can you say amen? Napakalaki ng Diyos. Ang isip natin, napakaliit. At hindi naman tayo pinagsakan ng Diyos agad ng, para malaman natin ang lahat ng bagay sa Kanya. How many of us were just growing, di ba? We just grow in the knowledge of who He is. Second point, ang utos. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 3. And here, dito tayo, Pastor, change me. Hindi ko yan gagawin. Never in my mind, never in my dream, gagawin ko yan. Gagawa ko ng imahe whatsoever para sambahin. Again, sa panahon ni Abraham, ang daming Diyos-Diyosan. Kinikilala ang Diyos-Diyosan. Pero ang gusto ng Lord, malaman natin, hindi lang ako isa sa mga Diyos, kundi ako lang ang tunay na Diyos. Ang Diyos ng Bible, hindi siya nagpakilala para sabihin, Diyos din siya, at siya ang makapangyarihan sa lahat ng mga Diyos, na you have the choice, to consider Him or not, kundi nagpakilala siya, nagbigay siya ng utos na ito, na siya at siya lamang ang Diyos na dapat sambahin. Yan siya ginawa po ng mga Israelita na sila po'y gumawa ng imahe
no, ng gintong guya to represent. No, sabi naman nila no, ito ang Diyos na naglabas sa atin sa Egypt. Pero hindi yan ang gusto ng Lord. Binigay niya ang utos niya na that's not how He wants to be worshipped. Pero what they did. Balikan natin po ang Exodus chapter 32. And let me read verse 6. Exodus chapter 32, verse 6. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinulog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalu-saluhan. Sila'y nagpakubusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. I don't know with you, pero kung binasa ninyo ito, what pops up sa inyong isip? Anong mga naisip ninyo na naiisip ninyo nung binabasa niyo mga salitang ito? Kinabukasan, maaga silang bumangon, naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Well ako honestly, ang naisip ko, hindi ba ganito ang ginagawa sa mga piyesta? Na pinagpiyesta ay mga santo. In honor of the saints ng ganito, in honor of the saints ng ganyan. Pagkatapos ng misa, pagkatapos ng simba, ano mag-aari? Kainan na, sayawan na. Ako po'y nakaranas, una-una ko pong naranasan ng makipagsayaw, no? Sa Samar. Dahil nahawa ka sa bewang ng babae pag mga piyesta. Nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Again, maaari sabihin natin, Pastor, change me. Hindi ko magagawa yan. We should not. Pero again, paalala ba na nakasulatan, no? Through Apostle John sa kanyang unang sulat, sa uling bahagi na binasa natin kanina, na just read it again, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. At ano mga Diyos-Diyosan na ito? Sabi natin nung Sunday, yes, it could be money. Lahat ng bagay na inuuna natin, no, kapalit ng pag-una sa Diyos, kapalit ng kanyang kalooban sa buhay natin. It could be work, it could be anak, it could be pamilya, it could be pangarap, it could be whatever na mas nabibigyan natin ng pagpapahalaga, kapalit ng di pagsunod sa Diyos. Pag nagkakausap-usap kami ng mga pastor, isang pastor nang sabi sa akin, "Naku, pastor, nung wala silang anak, alam mo naman, linggo-linggo na sa church sila. Nung nagkaanak na sila, they reason yung anak nila. Hindi na sila nakakapag-church." Nagawin mo, baka naman siguro, kasi nga, ako personally, medyo nahinat ako sa baby dahil, no, vulnerable talaga sila sa pagkakasakit dahil mahina pang resistensya nila. "Hindi, pastor, 3 taon na, 4 taon na." At ang nire-reason nila, kasi imagine, ang ginagawa ng magulang, no? Nag-work sila dito Monday to Friday, and then they will go sa province na yon, and then para doon sa anak nila. And then uuwi sila linggo ng gabi o Lunes ng madaling araw para mag-work ulit. Sabi mo kaibigan ko, "Pastor, tingnan mo, pastor, ang tindi ng effort nila para sa anak nila, hindi naman masama. Pero magsimba, hindi nila mag-effort yun." Well, I think, no, we have to be careful na baka mga bagay-bagay na dinodiyos natin ay mga bagay na higit natin pinapahalagahan kaysa sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. As you know, kami po'y pumupunta sa Bilibid. O, gabi gawain po doon. Pag nakita ninyo, haba ng gawain nila. Araw-araw, meron silang devotion. Araw-araw, meron silang Bible study. Araw-araw, may prayer meeting and everything. Maliban pa sa araw ng linggo ng kanilang pananampahan. At kung ako'y nag-preach doon,
No, sabi ko, medyo napahaba na ako, pasensya na kayo. May nagsabi, sige lang po, Pastor, wala naman po kami pupuntahan. Sabi ko, nga, hindi ko naisip yun. Buti pa itong mga preso nag-isip. Ako hindi ko naisip yun. Wala naman talaga sila pupuntahan dahil nakabakod po sila. Pero ito tayong malaya. Pastor, tagal mo dyan, baba ka na. Naglalaba pa kami. Punta pa ako ng SM. Well, yes, sabi ko nga po doon sa mga PTL, ang sukatan talaga ng inyong devotion pagka kayo ay lumaya na. Well, yes, minsan, kaya na dyan dahil you have no choice. Kesa naman na makipag-usap ako sa banga, binibito na lang ako sa salita ng Diyos. As you know, ako po'y ex-abroad, ang Taiwan po ako. Pero yun, sabi ko nga, marami ko nakita ng mga aktibo sa simbahan, sa nasa abroad. Pero ang acid test talaga pag umuwi na. Pag umuwi na. Kasi ako nga, naisip ko doon, bakit pa ako mag-i-stay sa dorm? Mag-iinuman lang, manonood lang ng gold. Nandito na lang ako sa church. Kapag simba na ako, makakita pa ako ng maganda, may snacks pa. Hindi na lang ako. Ang tanong, pag-uwi. Again, ito ang batayan natin. Anuman bagay na higit natin pinapahalagan kaysa sa Diyos, ay Diyos-Diyosan natin. Kaya sabi ni John, mga anak, mag-ingat kayo, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. Talagay ko, he was not referring to paggawa-gawa ng mga ributo. Minsan, or from time to time, I ask myself, kung hindi ako pastor kaya, magsishare kaya ako ng salita ng Diyos. Kung hindi kaya ako pastor, will I be active sa simbahan? Aatinan ko kaya lahat ng gawain? Kung hindi na kaya ako tumatanggap ng honorarium o ng love give o naman tawag bigla ng salary, magpiprescribe kaya ako. Kung ang sagot ko ay hindi, then hindi si Lord ang aking sinasamba at nililikuran, kundi idol. And that idol is me. Sarili ko. Bakit binigay ito ng Diyos itong utos na ito sa mga Israelita na inaamon niya sa pagkaalipin sa Egypt at dinala sa napakayamang lupa? Hindi ba ito okay na? Dali mo kami, Lord, sa lupang pangako. Then good. Huwag mo na kami bigyan ng utos. Okay na kami. Hindi po ganun ang ginawa niya. Again, because all our tendency is mabuhay sa tinapay. At yes, hindi tayo masasatisfy sa tinapay. Eh, sabi niya, hindi, pag lahat ay lumaman, wala nang magnanakaw, wala naman lalamang. No. Daming, we will not be satisfied. God knows what will satisfy us. And what will satisfy us is Him. Can you say Amen? But yes, we all have the tendency na mabuhay sa tinapay. Kaya ang galing talaga ni Lord, no? He designed this. Kung tutusin, di ba? O Lord, believer na kami, so hayaan mo na kami. Hayaan mo na kami mabuhay. You just bless yung aming mga ginagawa. No. You gather together, you sing together, pagsalusaluhan yung aking salita because all your tendency, basahin niyo Deuteronomy, no, may ilang ulit sinabi nito, huwag niyong kakalimutan, alalahanin ninyo. We have to. Kasi kung hindi natin iisipin ang salita ng Diyos, iisipin ang mga ginawa niya sa atin, all our tendency is to live by bread, by tinapay. Diba dati natutuwa na tayo sa pandesal, umasaya ang senso. Dapat may palaman. Umasaya ang senso, dapat may pantula. Umasaya ang senso, Dunkin Donut naman. Diba? Dati kabayan lang, okay na. So
So, hindi masama yung mga bagay ngayon, no? Pero talaga pag wala ang salita ng Diyos sa atin, yan, yun ang tendency natin. See how people dream. Anong pinapangarap nila? Gusto nilang marating, mabili, ma-accomplish, magkaroon. Speaks kung sino ang kanilang Diyos. Speaks kung sino ang kanilang sinasamba. Si Paul, magandang ko na ng 3 S. Si Saul, no, na si Pablo din. Si Simon Peter, o Simon Peter. Si Stephen. Look at their lives. Hanggang sa huling hininga. All they want is to please God. Lahat sila, no, si Saul, si Simon, si Stephen, lahat sila makalangit ang pangarap at inabot nila ito hanggang sa huling hilinga ng kanilang buhay. Kung hindi ang Diyos nagbigay ng utos na magsama-sama tayo, pagsaluhan ng kanyang salita, all our tendencies makalimot to live by bread, not by His word. Pangatlo panghuli, ang inutusan. Verse 2, Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagka-alipin. Yan yung galing ni Lord, no? Hindi niya inutusan, He can, no? Pwede niya gawin niya because He is God. Pero ang ginawa niya, hindi, pararanasin ko muna kayo ng pagpapalaya ko, ng kapangyarihan ko, and then now, here's my command, I shall have no other gods before me. So itong utos na ito, na binigay niya sa mga Israelita, ay kanyang pinalaya sa pagkaalipin mula sa Ehipto. Yes, hindi sila pinili ng Diyos, iniligtas ng Diyos, pinalaya ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto dahil they were good, they were godly, kundi out of God's own will, love, ay pinili niya sila na maging Kanya at sila ay maging Diyos niya. We read kanina sa chapter 4 ng Deuteronomy, let me just read verse 37. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, pinili niya kayo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay inilabas kayo sa Ehipto. Pinili kayo because of His love, His own will. Hindi kayo pinili kasi mababait kayo. Ay, hindi nga ba talaga ang tigas ng ulo nila? Maalala ninyo, almost sabi ni Lord kay Moses, magsisimula ulit ako sa iyo, papatayin ko lahat sila. Sobrang tigas ng ulo nila. At yes, hindi nga ganito rin ang pagkapili sa atin. Pinili niyang ligtas tayo, maging Kanya, sa tagapagmana ng langit, because ganoon na lang ang Kanyang pag-ibig sa iyo at sa atin. Kaya say Amen. Hindi man tayo inalipin, no, if you think where we were, no, ilang bansa ang sumakop sa atin, 300 plus years tayong inalipin ng Espanya, but yes, we are all alipin ng kasalanan. Kaya napakahalaga para di tayo makalimot, manlamig, lagi nating alalahanin ang ginawa ng Diyos. And that is through His Word, Kanyang salita, through the Gospel. Narinig ko po ito sa prayer fellowship ng mga pastors. May isang pastor nag-share, sabi niya, one Sunday sa preaching ko, nagtanong ako sa congregation, and here's this question, kailangan ba ng Diyos ang pag-ibig natin? And many of them, nagtaas ng kamay. When I ask you to answer this question, no, na magtaas kayo ng kamay, sa inyong isip na lang, kailangan ba ng Diyos ang pag-ibig natin? Sabi niya, marami, no? Halos lahat ay nagtaas ng kamay, saying, yes, kailangan ng Diyos ang pag-ibig natin. And sabi niya, hindi. Hindi kailangan ng Diyos ng pag-ibig natin. Maaaring, yes, He wants our love, o kanyang utos, pero to say na kailangan niya, hindi niya kailangan ng pag-ibig natin sapagkat ang Diyos ay perfect. Perfectly loving and love
Remember, ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. But yes, pinili niya tayo out of His love na Kanyang mahalin at utusan na siya naman ay mahalin. Basahin na lang ninyo Ephesians chapter 1 over and over again. Naririnig natin yan, chapter 1 and chapter 2. At yes, nagbulay-bulayan natin ang John chapter 17, the prayer of Jesus. Kita natin na ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang unang nagmahal. At yes, kung pinili ka ng Diyos, sa iyo ang utos na ito. At para masunod natin ng tama, nag-aayon sa kalooban niya, again, balik-balikan natin at kilalanin pa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa. Amen? Hindi natin po pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa buhay pananampalataya. We cannot. Imagine, ilang taon na natin pinagbubulay-bulayan the same book. Maraming tanong natin, Pastor, paano ko malalaman na pinili talaga ako? Here I will end. Ito tatlong talata from Filipos. How will I know na ako ay pinili ng Diyos? Okay, next slide. 1. Sabi sa Filipos 1, lahat kayo sa Filipos, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Si Lord ang nagsimula ng mabuting gawa sa atin. Hindi tayo nagsimula ng mabuting gawa. Okay? And if you believe that and you see that in yourself, experiencing that in yourself, then, ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. And then, sabi sa 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kung nagtutulak sa iyo sa paggawa ng kalooban niya, cellphone at jacket, so hindi yan Diyos. Kung nagtutulak sa iyo sa pagsimba kasi meron kang prayer request na gusto mong mangyari, then that's your idol. Pero kung nagsisimba ka, pilit mong ginagawa ang kalooban ng Diyos sapagkat siya Diyos sa akin at siya ang nag-uudyok sa akin, then you are pinili ng Diyos. Itong Filipos chapter 2 verse 13, yan yung aking, ayan yung text na nangusap sa akin when I was seeking Lord. Lahat naman kami, tinawag mo sa paglilingkod, how you want me to serve you. Gusto ko maglingkod sa pagpapastor, pero Lord, yun ba talaga ang kalooban? And then one time, nakinig ako sa radyo, sa over DCAS, at ito yung sermon. Chapter 2, verse 13. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. How will I know na ang Diyos ang nag-uudyok sa akin na gawin ng bagay na yun? You will know, of course, to His Word. And yes, of course, to the Holy Spirit. And then, last verse, no, sa Filipos pa rin, alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana, lutunan ko sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog at magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. If you see yourself na ang lahat ng pagsunod mo sa Diyos, lahat ng paglilingkod mo sa Diyos, even ang pagkatapa mo at pagbangon mo, you see na ang Diyos ang nag-uudyok sa iyo, you see ang Diyos ang nag-i-able sa iyo, then you are. Pero kung you see yourself, kailangan kong bumangon kasi hindi ako bibigyan ng baon. If you see yourself kasi hindi matutupad ang mga pangarap ko, hindi ako magiging viral or whatsoever, no, lahat ay, no, baka mundo lang namang nagdahilan. Then, I suggest you ask the Lord, Lord, piliin mo ako, please. Bigyan mo ako ng bagong puso. Bigyan mo ako ng bagong buhay. Change me, Lord. Let me end. Again, hindi ito binigay ng Diyos, itong utos na ito, na you shall have no other gods before me. No, ay para sabihin sa atin, you may consider me. Kasi mas makapangyarihan ako sa kanila kaysa sa ako na sa Diyos na nakikilala niyo. No. Ang sinasabi niya, ako lang talaga ang Diyos. And this is my command to you.
You shall have no other gods before. Tayo kayo nalangin. Salamat po, O Diyos. At po, Lord, salamat. Hindi lang dahil Diyos kayo, dahil Diyos nga kayo, Panginoon, pero ano naman ito sa amin, anong mabuting dudulot namin. Dudulot ito sa amin kung hindi ikaw ang Diyos namin. Salamat, Lord, na hindi ka lang Diyos, kundi, Panginoon, Diyos ka sa amin. At po, Panginoon, naging Diyos ka sa amin kasi nagpakahayag ka. Nagpakilala ka, Panginoon, sa maraming kaparaanan. Sa gawa, Panginoon. At po, Panginoon, sa iyong mga salita. At po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po, O Diyos, na ikaw ay Diyos namin. At po, Panginoon, ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Opo rin, Panginoon, may mga pagkakataon, Lord God, na tila bagang lumiliit kang Diyos sa amin. May mga pagkakataon na tila Diyos ka lang sa amin kapag kami may pangangailangan, kapag kami may mga kabalisahan, kapag kami may nais mangyari, may nais na maabot. At po, may mga pagkakataon, Lord, na hindi ka Diyos sa amin. Sa tuwing pinipili namin sundin ang aming mga sarili-sarili, kahit napagin ito, Panginoon, ang iyong kalooban. But yes, Lord, salamat. Hindi ka mananatiling Diyos dahil hawi kung paano ka namin dinodiyos sa buhay namin. Mananatili kayong Diyos. Remember, sinabi ng Panginoong Jesus, kapag tumigil ang mga bata sa pagsamba, ang mga bato ay sasamba. Lord, kahit hindi kami sumamba sa iyo, kahit hindi ka namin kilalaning Diyos, mananatili kayong Diyos. Dahil kayo at kayo lamang tunay na Diyos. At yes, Lord, we want you to be our God, Panginoon. And we want to know you more, Lord, upang maibigay namin ang nararapat na pagkilala sa iyo. Maibigay namin ang nararapat, Panginoon, na pagtrato sa iyo. Magkaroon kami ng tunay na banal na takot sa iyo. Magkaroon kami ng tunay, Lord, na pagkamangha sa iyo. Tunay na pagsunod sa iyo. Hindi dahil, Panginoon, sa mga gusto namin mula sa iyo. Hindi dahil una, tigit sa lahat, kayo ay Diyos. Kayo ay Panginoon. Ilayo niyo nga po kami, Panginoon, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos at Panginoon. Mga Diyos-Diyosan na higit namin pinapahalagan kaysa sa inyo o kapalit ng pagsuway sa iyong kalooban. At po, Panginoon, forgive us, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa mga pagsamba namin sa Diyos-Diyos at Panginoon. Kaya yung patuloy kayo, Lord, magpakahayag sa amin. We want to know you more. At kung ito may magdulot, Panginoon, ng takot sa amin, ng banal na takot sa amin, marapat lang naman talaga, Lord. Dahil napakalaki ng Diyos, napakamakapangyarihan ng Diyos. Ang banal na kasulatan ay hindi lang po nagpapahayag na kayo ay Diyos ng pag-ibig. Hindi kayo rin ay Diyos ng pagpaparusa. God, mabrak, ginawa niyong puksain ang sangkatauhan at nag-iwan lang kayo ng 8 mga tao
pamilya ni Noah. Nagawa niyong tupukin ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. At yes, Lord, we just remembered last Sunday, 25,000, hindi po hayop, hindi po insekto, kundi mga tao ang pinuksan ninyo dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Marapat lang, Lord, na magkaroon kami ng banal na takot sa inyo. At kayo rin ang nagsabi, ang Panginoong Jesus ay nagsabi na huwag kaming matakot sa pumapatay ng katawan at walang kakayahan pumatay ng kaluluwa. Kundi matakot kami sa Diyos, sa inyo, Panginoon, na may kakayahang pumuksa ng katawan at ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagpaparusa doon sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Tunay nga, Lord, dapat lang, marapat lang, at opo, Panginoon, makita namin ito'y pagpapala sa amin mula sa iyo, na kayo ay nagdulot sa amin ng pananampalataya, nagdulot kayo sa amin ng takot, ng pagkatakot sa iyo. At opo, higit po sa lahat, salamat dahil niligtas nyo kami sa inyong pagpaparusa sa aming makasalanan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ang siya na bagamat ay Diyos ay hindi niya inari kapantay ninyo, kundi nagpakababa, naging masunurin upang maging handog sa kapagpapatawad ng aming kasalanan, upang kami matubos sa pagpaparusa mo sa amin ng makasalanan na lahat ng lahat ay sumampalataya sa iyong anak na si Jesus. Salamat po ng marami. Pinupuli namin ang dakila. In Jesus' name we pray. Amen.